Rosita's POV. Ilang saglit din ako nakatulala habang nakatitig sa dalawang magkapareha na nakaupo sa loob ng coffee shop. Nakikita kong tuwa sa mga mata ni Carson habang kausap niyang isang babae na kahit na hindi ko pa siya na-meet, ng personal alam kong siya si Valerie. Ang dati niyang fiancé na tinakasan siya sa mismong araw ng kanilang kasal. Kaya pala umalis siya ng opisina na hindi kasamang kanyang personal assistant dahil may kakatagpuin pala siya. Hindi related sa trabaho ang paglabas niyang ito kung hindi personal. Kung hindi ko siguro naisip na lumabas ngayon, siguro hindi ko talaga malalaman to. Sa klase ng pag-uusap nila Carson ngayon at ni Valerie, parang bati na sila eh. Hindi ko na napigilan pang unti-unting pagpatak ng luha sa aking mga mata. Parang may libo-libong karayom ang biglang tumusok sa puso ko dahil sa nasaksihan ko. Bago sa akin ang ganitong pakiramdam, masakit pala na makikita mo ang taong mahal mo na may kasamang iba. Nagsiselos ako. Parang gusto ko silang sugurin pero hindi ko alam kung saan huhugot ng lakas ng loob para gawin yan. Kaya siguro hindi na nagawang tuparin ni Carson sa akin ang pangako niya na pakakasalan kaagad ako once na makalakad na siya dahil nagdadalawang isip pa siya. Hindi pa siguro siya sigurado sa nararamdaman niya para sa akin. Miss, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nakabalik lang ako sa wisyo na marinig ko may nagsalita sa tagiliran ko. Tulala ako na patitig sa kanya't kagad na sumalubong sa paningin kong nakangiting mukha ng isang lalaki. Actually, gwapong lalaki. Dahil sa pagkakangiti niya kaagad na tumambad sa paningin kong mapuputi at pantay-pantay niyang ngipin. Rosita! Bigkas niya. Pasimple kong pinunasan ng luha sa aking mga mata at seryoso siyang tinitigan. Naalala mo ko? Nagtataka kong tanong sa kanya. Kagad naman siyang tumango habang may nakaguhit ng ngiti sa labi niya. Sa totoo lang hindi ako sure kung si Logan or Luther Velasco ba itong kaharap ko. Sa kanilang triplets na magkakapatid, si Carmine na lang ang kilalang kilala ko. Siguro dahil babae siya kaya kagad ko siyang nare-recognize sa kanilang tatlo. Pero ang dalawang lalaki sa triplets, hirap na hirap akong kilalanin sila. Wala akong makikitang palatandaan para malaman kung sino ba talaga sa kanila, si Luther at Logan Velasco. Of course. Shit, anong ginagawa ng gago kong pinsan sa loob ng coffee shop na yan? Don't tell me na nakipagbalikan siya kay Valerie. Bigkas niya na muling nagpasikip sa dibdib ko. Mabilis akong humakbang paalis pero kagad ko rin namang naramdaman na sinusundan niya ako. Kailan pa silang muling nagde-date? Hindi ba't kayong magkarelasyon? How come na nagawang tumingin sa ibang babae ng pinsan ko gayong hindi hamak na mas kaibig-ibig ka naman kumpara kay Valerie? Muling bigkas niya sa akin. Napahinto ako sa paglalakad at masama siyang tinitigan. Kaagad niya namang tinaas ang kanyang dalawang kamay at matamis akong initian. Wow, sorry. May mistakes. Sasamahan na lang kita. Huwag kang mag-alala. Pwede mo akong gawing crying shoulder. Mahirap sa isang kagaya mong babaeng paikot-ikot dito sa loob ng mall na hindi maayos ang kondisyon. Broken-hearted ka't ba ako nang maisip mong gawin? Nakangiti niyang wika sa akin. Ngayon ko lang napatunayan na may tinatago din palang kakulitan ng taong ito. Kung hindi lang siguro pag-aari ni Carson ng puso ko, baka magka-crush pa ako sa kanya eh. Ang pogi naman kasit feeling ko nga mas pogi pa siya kaysa kay Carson. Sino ka nga ba? Hindi ko napigilang tanong ko sa kanya. Kagad naman lalaki ang mga mata nito sa gulat. Nagbagong ekspresyon ng kanyang mukha at salubong ang kilay na tinitigan ako. Really? Hindi mo ako kilala? Ilang beses na tayo nakita pero hindi mo ako maalala? Nagtataka niyang tanong. Kagad naman akong umiling. Hindi eh. Actually kilala kita na parang hindi. Sino ka ba? Si Logan ka ba or si Luther? Nagtataka kong tanong sa kabila ng sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Nagulat na lang ako dahil malakas siyang natawa na siyang dahilan kaya napatingin sa amin ang ibang mga tao. Sorry, magkamukha kasi kaming dalawa ni Luther. Kaya siguro hindi mo ako makilala. By the way, ako si Logan. Look at my ears. May hikaw ako samantalang si Luther wala. Isa pa masabak na malakas ang sex appeal ko sa kapatid ko at mas mabait ako sa kanya. Nakangiti niyang bigkas sa akin. Kaagad naman ako napatangod mabilis na humakbang papaalis. Muli niya na naman ako sinundan. Break na ba kayo ng pinsan ko? Tanong niya na muling nagpahinto sa aking paghakbang. Medyo malayo na kami sa coffee shop kung saan naroroon si Carson kaya naglakad ako patungo sa isang restaurant at naupo sa isa sa mga bakanting mesa. Muli akong sinundan ni Logan. Kanina ko lang din nalaman na may kontak pa sila ni Valerie. Siguro tamang gumugulo sa isipan ko noon pa man. Si Valerie pa rin sigurong mahal niya kaya sila magkasama ngayon. Malungkot kong sagot sa kanya kasabay ng muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Napansin kong seryoso kong tinitigan ni Logan sabay iling.
Baka naman nagkakamali ka lang. Hindi porket nag-uusap ang dalawang tao, nagkabalikan na. Hindi mo dapat iyakan ng isang bagay na hindi mo pa naman sigurado. Malay mo baka friends lang sila at kailangan nila ng closure sa isa't isa. Kaya sila nag-uusap ngayon. Rosita, alam naming lahat ang ginawa mo sakripisyo para kay Carson. At nakikita namin kung gaano kanya kamahal. Bigkas niya na lalong nagpabigat ng kalooban ko. Iyon kasi ang labis kong kinatakot. Paano kung pinatulan lang ako ni Carson? Dahil ako lang naman ang nasa tabi niya noong mga panahong kailangan niya ng karamay. Paano kung hindi niya naman pala talaga ako mahal? San ka galing? Kakapasok ko lang sa loob ng bahay at ang seryosong mukha ni Carson ang kaagad na sumalubong sa akin. Sinadya ko talagang magpagabi sa labas dahil hindi ko alam kung paano ko siya pakikiharapan. Pagkatapos kong nakita kung sino kausap niya kanina sa isang coffee shop. Nakita kami kaninang kababayan ko at nagkamustahan. Kaya hindi ko na malayang ng paglipas ng oras. Gabi na pala. Nagsisinungaling ko sagot sa kanya. Umaasa ako na sana hindi na siya magtanong pa. Wala ako ngayon sa mood para makipag-usap sa kanya at parang gusto ko na lang siya nang magpahinga. Ang totoo si Logan ang kasama ko buong maghapon. Makulit ang taong yun kahit na ilang beses ko nang sinabi sa kanya na iwan niya na ako. Ay ayaw niya talaga. Nag-aalala daw siya na baka kung anong mangyari sa akin. Kumain lang naman kami sa labas at pinasyal niya ako sa loob ng mall na never pang ginawa sa akin ni Carson. Simula nung bumalik kami dito sa Manila galing beach resort, never pa kami nakapamasyal dahil nga masyado siyang abala. Ayos lang naman sana sa akin yun. Naintindahan ko na abala talaga siya sa kanilang kumpanya at nawawala na siya ng oras sa akin. Pero makita kong kasama niya si Valerie. Sa isang coffee shop kanina masyadong masakit para sa panig ko yun. Buti pa si Valerie na i-date niya. Sa labas samantalang ako nandito lang sa bahay. Hindi niya naman ako pinagbabawalang lumabas pero sa sobrang laki ng respeto ko sa kanya. At ayaw kung may masabi siya sa akin pinilit ko maging kontento dito sa loob ng bahay. Pero ngayon nalaman kong nagde-date pa rin sila ni Valerie. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nasasaktan ako tuwing naiisip ko na may contact pa rin pala sila ng babaeng yun. Inaasahan ko na nandito ka sa bahay pagdating ko pero wala ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo kanina na hintayin mo si Reggie? Dahil ihahatid ka niya dito sa bahay pero anong ginawa mo? Umalis ka't hindi kita makontak. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Seryoso niya sagot sa akin. Kung hindi ko lang siguro kanina sila nakita ni Valerie na magkausap, baka kikiligin pa ako sa sinabi niya ngayon eh. Sorry, hindi ko na malayan na nalobat palang cellphone ko. Hayaan mo hindi na maulit. May hina ang boses na sagot ko sa kanya. Natigilan naman siya at seryoso akong tinitigan. May problema ka ba? Ano bang nangyari sa'yo? May nangyari ba na hindi ko alam? Nagtataka niyang tanong sa akin. Napansin niya marahil na wala akong ganang pakiharapan siya kaya niya naitanong ito. Pilit naman akong ngumiti pero sa totoo lang durog na durog ang puso ko. Ayos lang ako, medyo masakit lang ulo ko siguro dahil sa sobrang init sa labas kaya parang wala akong gana ngayon. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Napatitig pa siya sa hawak kong paper bag at inagaw niya yung sa kamay ko. Hinayaan ko na lang dahil mga libro lang naman ang laman noon. Mga libro na si Logan ang pumili dahil wala talaga ako sa mood kanina para mamili. Napilitan lang ako para may idadahilan ako kay Carson kung bakit ako lumabas ngayon. Okay, fine. Magpahinga ka na muna. Pupuntahan na lang kita sa kwarto kapag ready ng dinner, sagot niya sa akin. Tumango lang ako at mabilis na naglakad paakyat ng hagdan. Ni hindi ko na napansin pang seryosong titig ni Carson habang sinusundan ako ng tingin. Pagdating ng kwarto, naglinis lang ako ng katawan at nagpalit ng damit pantulog. Pinatay kong ilaw at binuksan ng lampshade at kagad nang nahiga sa kama. Pinilit kong makatulog pero hindi ko talaga magagawa. Patuloy na lumilitaw sa balintataw kong mga nakita ko kanina sa mall. Mahigit 1 oras na akong nakahiga ng kama nang maramdaman ko ang pagbukas at sara ng pintuan ng kwarto. Alam ko si Carson na pumasok pero pinanilikan kong pagtulog-tulugan. Wala akong balak na sumabay sa pagkain sa kanya. Sa sobrang sama ng loob ko naramdaman ko ngayon sa kanya baka maiyak lang ako at ayaw na kayang mangyari yon. Ayaw ko ipakita sa kanyang nahihirapan ako. Rosita, gising ka na muna. Kakain na tayo ng dinner. Narinig kong sambit niya. Iniiwasan ko magpakita ng indikasyon sa kanya na gising pa ako. Wala akong ganang kumain. Ayaw ko din munang makausap siya. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa paligid bago ko muling narinig ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Kasabay ng pagsara ng pintuan ay ang pagmulat ng aking mga mata at napatitig sa gawing yon. Hindi ko na napigilan pang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sobrang sumama ang loob ko sa kanya. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng takot sa relasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung makakaya ko ba talaga kung sakaling
Mawala man siya sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya kayang tikisin. Dahan-dahan akong bumangon at naupo ng kama. Pinilit kong pigilan ang pag-iyak, pero hindi ko talaga kaya. Nasasaktan ako sa isiping baka hindi nga talaga kami ang para sa isa't isa. Hindi kami bagay at hindi lahat ng tao ay maswerte pagdating sa pag-ibig. Kinabukasan, nagising ako ng mag-isa na lang sa kama. Nakaalis na si Carson at mukhang pumasok na siya sa trabaho niya. Naginat muna ako bago mabilis na bumangon at diretsyong naglakad patungo sa banyo para maligo na muna. Bala ko magkulong dito sa kwarto buong maghapon habang nagbabasa ng libro. Pinagbawalan nila akong gumawa ng mga gawaing bahay kaya wala talaga akong ibang pagkakaabalahan. Sa araw-araw ko hindi ang magbasa ng libro. Ayos na din dahil marami naman ako natutunan. Nalilibang ako at hindi ko rin naman namamalayan ng paglipas ng oras. Pagkatapos kong naligo, lumabas muna ako ng kwarto para kumain ng breakfast. Bread at kape lang naman ang kinain ko takmang muli akong babalik ng kwarto. Nang bigla akong lapitan ng isa sa mga kasambahay namin. Sinabi niya na may bisita daw na naghahanap sa akin sa labas. Sinong bisita? Nagtataka kong tanong kay Manang. Nasa beach resort pa rin sila momit, mukhang ako nga talagang pakay ng mga taong nasa labas. Nasa garden, kilala niyo po siya. Gustong gusto daw po kayo makausap. Ang kulit nga eh, sagot ni Manang sa akin. Tumango na lang ako sa kawalan ko ng masabi. Naglakad ako palabas ng bahay at ganun na lang ang pagkagulat ko. Nang makita ko kung sinong bisitang tinutukoy ni Manang naghihintay na sa akin sa garden. Na-expired na sigurong ban niya dito sa bahay dahil pinapasok na siya ng mga guard. Ang natatandaan ko bawal siya sa pamamahay na ito simula noong hindi niya sinipot sa kasal nila si Carson. Malalim ako na pubuntong hininga habang dahan-dahan naglakad palapit sa kanya. Ano kayang pakay ng babaeng ito sa akin? Sa natatandaan ko, never pa kami nag-meet ng personal. Ngayon pa lang ko sakali kaya walang dahilan para puntahan niya ako at kausapin. Gusto mo daw ako makausap? Kagad na tanong ko pagkalapit ko sa kanya. Gulat siyang napalingon bago ko sinipat ng tingin mula ulo hanggang paa. Rosita, right? Bigkas niya. Kagad akong tumango. Ako nga pala si Valerie. Nakangiti niya sagot sabay lahat ng kanyang kamay at tubili kong inabot ang kamay niya para makipag-shake hands. Sa totoo lang, hindi ko alam kung para saan bang pakikipagkamay niya sa akin. Gusto niya bang ipamukha sa akin na siyang pinili ni Carson? Ang sakit nun na. Wala sa sariling sinipat ko siya ng tingin. Mukha naman siyang mabait kaya siguro na in love sa kanya si Carson ng todo. Kaya siguro kahit na anong gawin kong bumalik pa rin sa kanya si Carson. Sa wakas nagkaharap din tayo. Matagal ko na sanang gusto kang makausap kaya lang. Natatalo ko ng hiya. Alam mo na, galit sa akin ang lahat dahil sa hindi ko pagsipot sa kasal naming dalawa ni Carson noon. Sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Muli ko siyang sinipat ng tingin. At hindi ko mapigilang makaramdam ng panliliit sa sarili ko dahil kahit sang anggulo tignan malaki talagang lamang niya sa akin. Tindig pa lang nagmumukha na akong alalay niya. Oo, aminado ako na kulang talaga ako sa tiwala sa sarili. Lumaki ako sa mahirap na pamilyang binabato kami ng pang-iinsulto ng mga taong nakapaligid sa amin. Kaya kung self-confidence ang pag-uusapan, kulang talaga ako sa bagay na yon. Tumataas na ang level ng self-confidence ko kapag kasama ko si Carson. Nagkausap na kami ni Carson at pinatawad niya na ako. Maya-may muli niyang bigkas, blangko mga matang tinitigan ko siya habang hindi ko napigilan ang sarili kong pagkuyom ng kamao ko. Napatawad na siya ni Carson? Ibig bang sabihin nagkabati na sila? Kailan pa? Kaya ba sila magkasama kahapon? Isa ba siya sa mga dahilan kaya ginagabi ng uwi si Carson itong mga nakaraang araw? Na-realize ko malaking pagkakamali ko sa kanya't labis kong pinagsisisihan yon. Nagkausap kami at nagkasundo na kung pwede muli namin subukang mabuo kami. Mahal ko siya at sinabi niya kung ako pa rin ang mahal niya. Bigas niya na tuloy nagpadurog sa puso ko. Pigil ko sarili ko na maiyak sa harapan niya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa'yo. Ikaw ang nag-motivate sa kanya noon para makalakad siya ulit kaya ayaw niya masaktan ka. Wala siyang lakas ng loob ngayon para sabihin sa'yo na hindi ka na niya kailangan. Salitang binitawan ng halos umalingaw-ngaw sa pandinig ko. Nanghihina ako na paupo sa isang upuan habang hindi ko na napigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sorry Rosita, babae din ako at alam ko kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Pero kung talagang mahal mo siya, pwede bang palayain mo na siya? Marami na siyang mga pinagdaanan sa buhay at sana wag na natin pangdagdagan. Balak na ituloy namin ang kasal namin kaya sana lang. Hindi na niya natuloy pang sasabihin niya nang bigla ko yung putulin. Pwede bang umalis ka na? Wala akong pakialam kung nagkabalikan man kayong dalawa. Hanggat hindi si Carson nagtaboy sa akin, hindi ako aalis sa piling niya. Kung pinangakuan ka niya ng kasal, pinangakuan niya din ako. Sagot ko sa kanya't mabilis ko na siyang tinalikuran. Hindi ko na kaya pang pakiharapan siya.
Hindi ko kayang makitang ibang tao kung gaano ako kamiserable ngayon. Pagkagaling ko sa garden, diretso ako naglakad patungo sa kwarto. Wala akong ginawa kundi umiyak na umiyak hanggang sa nakatulog ako. Nagising ako na masakit ang ulo ko at nakaramdam ako ng pangangasim ng aking sikmura. Dali-dali akong bumangon ng kama at halos takbuhin kong banyo. Wag lang ako magkalat. May kung anong bagay kasing gustong lumabas sa sikmura ko kaya pagkapasok ko sa loob ng banyo, diretso ako sa toilet bowl at sumuka na sumuka. Wala naman akong naisip na ibang kinain kaninang umaga liban sa tinapay at kape lang. Kung sa pagkain imposible namang magka-food poisoning ako. Siguro dahil sa halos na maghapon kong pag-iyak kaya ako nagkakaganito. Pagkatapos ko sumuka, nagmumugat naghilamos lang ako at mabilis nang lumabas ng banyo. Sakto na mapagkalabas ko narinig kong pagtunog ng aking phone, kay dali-dali kong dinampot yun at sinagot. Hello? Kaagad kong sambit. Hindi ko naibala pang sarili kong tignan kung sino tumatawag. Sweetheart? Kaagad namang sambit ng nasa kabilang linya. Kahit na masamang pakiramdam ko, hindi ko napigilan na pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Sa wakas, naalala niya din akong tawagan. Biglang salaki ng tuwa kaagad ang naramdaman ng buo kong pagkatao. Ibig lang sabihin nito na malaki pa rin ang pag-asa na ako pa rin ang pipiliin niya. Na baka hindi totoong sinasabi ni Valerie sa akin kanina. Carson, napatawag ka? I miss you. Hindi ko napigilang bigkas kasabay na pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. I miss you too, sweetheart. Tumawag ako sa'yo dahil may gusto sana akong sabihin sa'yo. May biglaang site visit kami for 3 days kaya baka sa weekend na ako makakauwi. Inutusan ko na si Reggie na ikuha ko ng ilang piraso ng damit dyan sa bahay. Pwede mo bang ihanda lahat na makailangan ko? Sagot niya sa kabilang linya na kagad na nagpabura ng masayang ngiti sa labi ko. Sa isang iglap, bigla ako nakaramdam ng lungkot. Biglang bumigat ang pakiramdam ko kasabay ng biglang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ewan ko ba, napapansin ko nitong mga nakaraang araw na napakaiyakin ko na. Siguro dahil sa mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Masyado kasi talaga akong kinain ng takot na baka tuluyan na siyang mawala sa akin. Na baka bigla na lang sila magkabalikan ni Valerie at may iwan akong luhaan. Ewan ko ba, masyado akong napapraning ngayon. Natatakot akong isipin na baka sa isang iglap, tuluyan ang mawala sa akin si Carson. May site visit ka? Bakit biglaan naman yata? Mahina kong bigkas at pigil kong sarili kong pumiyok. Ayaw kong ipahalata sa kanya na umiiyak ako. Ganito talaga minsan ang nature ng negosyo. May mga bagay minsan na hindi namin kontrolado. Pasensya ka na sweetheart ha? Don't worry, babawi ako sa'yo pag uwi ko. Sa ngayon kailangan ko talaga muna tong gawin dahil malaking may tutulong nito sa kumpanya. Mahabang sagot niya sa akin, kaagad kong pinunasan ng luha sa aking mga mata at malungkot na napatitig sa kawalan. Buwisit kasi talaga, bakit ganito? Bakit may bahagi ng utak ko na nagsasabing hindi naman talaga site visit ang dahilan kung bakit hindi siya makakauwi ng 3 days? Baka kay Valerie lang siyang umuwi at ayaw niya lang akong parangkahin eh. Baka totoong sinabi ni Valerie na sa akin kanina na hindi niya kayang tapatin ako dahil ayaw niya ako masaktan. Hello Rosita, sweetheart, nandiyan ka pa ba? Muli akong bumalik sa wisyo nang muli kong marinig ang tinig ng tatakang si Carson. Ha? Oo, nandito pa ako. Sige, ihahanda ko lang ang mga gamit mo. Kagad ko namang sagot sa kanya. Ano bang nangyayari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo? Bakit parang may sipon ka? Nagtataka niya namang sagot. Saglit kong nilayo sa tenga kong cellphone at huminga ako ng malalim. Ha? Hindi, ayos lang ako. Kagigising ko lang kasi kaya medyo malatang boses ko. Sige na Carson, ihahanda ko lang ang mga gamit mo. Bye. Sagot ko kagad na pinindak and button ng cellphone. Muling tumulong masaganang luha sa aking mga mata. Ganito palang pakiramdam kapag nagsaselos ka. Lahat ng kilos ng taong mahal mo binibigyan mo ng masamang kahulugan. Feeling ko talaga hindi naman site visit ang pupuntahan niya. Baka nga si Valerie ang dahilan kaya hindi siya makakauwi ng 3 days. Hindi niya naman ito ginagawa dati. Kahit gaano pa siya kaabala, sinisigurado niya nakakauwi siya ng bahay. Tapos dumadating na ulit si Valerie sa buhay niya biglang nagbago ng lahat. Siguro ayaw niya talaga sa akin. Kahit na lumuluha, naglakad ako patungo sa walk-in closet. Kinuha ko may katamtamang laki ng luggage at nilagay ng ilang pirasong damit. 3 days daw siyang mawawala kaya naglagay na rin ako ng pang 3 days na niyang gamit at iba pang mga gamit. Wala naman siyang nabanggit ko nung klaseng damit na kailangan niya kaya pinili ko na lang ang mga pang-office attire niya. Kung si Valerie man nakasama niya sa 3 araw, tanging pag-iyak na lang siguro talagang magagawa ko. Katatapos ko lang i-ready ang mga gamit ni Carson nang marinig kong mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Dali-dali ako naglakad patungo doon at binuksan ng pintuan. Kagad na tumambad sa mga mata kong isa sa mga kasambahay namin. Nasa ibaba na po si Sir Reggie, ma'am. Imporma niya sa akin, tumangok at niluwagan ng pagkakabukas ng pintuan ng kwarto. Pakibigay na lang sa kanyang luggage na yan.
Hinihintay na kamo ni Carson yan, sagot ko. Tumango naman si Manang at pumasok na siya sa kwarto para kunin ang luggage. Hinintay ko munang makalabas siya bago ko isinara ulit ang pintuan ng kwarto.